Magandang araw mga boss, dito na tayo sa part 2 na ang problema nga ni customer, 'pag pinipihit-pihit niya itong manibela pakaliwa't kanan, meron siyang lumalagotok at nakakarinig din daw siya ng langit-ngit kapag inililiko itong manibela pakaliwa. Kung napanood niyo yung part 1 mga boss, nilinis ko lang muna itong steering rack niya. At dito sa part 2, kakargahan ko na ng grasa itong loob ng steering rack assembly. At ang ginamit ko dyan ay itong pinaka-hose ng fluid extractor ko. Kumbaga mga boss, yan yung malaking shirin na ginagamit ko pag nagpapalit ako ng coolant at saka ATF. Bali, ang ginawa ko dyan, yung fluid extractor ko, nilagyan ko siya ng grasa, tapos binuga ko ngayon, papunta dito sa hose na pag napuno na ng grasa itong hose, tatanggalin ko na yan dito sa fluid extractor ko. Tsaka ako ngayon gagamit ng isa pang maliit na hose para itong grasa dito sa loob ng hose, maitulak ko, papasok naman dito sa loob ng steering rack assembly. Naisip ko yung ganyang diskarte mga boss kasi itong dulo ng hose, medyo pinitpit ko yan para pumasok dito sa loob ng steering rack assembly. Kung sa ganon, pag itinulak ko na yung grasa dito sa loob ng hose, sigurado akong pasok lahat yan dito sa loob ng steering rack assembly. Kaya nga, madali ko lang yan nagawa. Bagamat medyo paulit-ulit lang din dahil nga sa maliit lang itong hose. Tapos kung makikita nyo, pinahiran ko na ng grasa itong steering rack. Pati yung ipin yan mga boss, pinahiran ko ng grasa yan. Medyo kinapalang ko na. Tapos pipihitin ko yung manibela pa kanan para yung grasa mas lalo pa siyang pumasok dito sa loob ng steering rack housing. O ayan mga boss, kung makikita nyo, pumasok na yung grasa dito sa loob ng steering rack housing. Pero tuloy pa rin ako sa pag-inject ng grasa dito nga sa loob ng steering rack housing. After ko ma-inject ng grasa yan, papahiran ko ulit ng grasa itong gear ng steering rack. Ayan mga boss, kung makikita nyo, medyo kinakapalan ko yan mga boss, yung grasa na nilagay ko dito sa ipin ng steering rack para pag pinihit niya itong manibela pa kanan, papasok ngayon itong grasa dito sa loob ng steering rack housing niya, tapos may iwan na yan doon. Tingnan nyo, paglabas itong steering rack, kaunti na lang yung grasang nakakapit dyan. Kasi nga, naiwan na sa loob yung iba. At dahil dyan, kakargahan ko pa rin yan ng grasa. Gamit ko nga itong hose. Tapos, eksakto yan mga boss may butas na kaunti dito sa steering rack niya. May papasok, may sisiksik ko itong hose. Tsaka ako ngayon ibubuga itong grasa sa loob para mas madali yung trabaho. Paano nyo naman malalaman na tama na yung grasa na iniligay nyo nga dito sa loob ng steering rack nyo? Madali lang, pihitin nyo yung manibela. Mararamdaman nyo parang medyo bibigat yung pagliko nyo ng manibela. Dahil nga sa pag nagtama yung gear ng pinion at ng steering rack, meron na siyang grasa sa pagitan nila. Kaya possible kapag dumaan ka sa humps, mawala na yung lagutok dito sa manibela, maging sa pagliko mo. Balik na ako dito sa ginagawa ko mga boss. Pasensya na kung may pagkukulang, pakiunawa na lang. I-connect ko na itong tie rod dito sa steering knuckle niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo. Tapos itong nut niya na number 17, ipakapit ko na yun dito sa thread ng tie rod. Tsaka ako ngayon i-final yung higpit. Tapos gamit yung plier, yung clamp dito sa steering boot, ilagay ko na yan. Tapos sa kabilang dulo nitong steering boot mga boss, importante na lagyan nyo pa rin yan ng clamp para hindi siya pasukan ng dumi. Cable tie na nga lang nilagay ko dyan mga boss pero yung malaki yung nilagay ko. Malapad, ibig kong sabihin. Inisprayan ko na rin pala ng penetrating oil yung mga singit-singit nito dahil nga sa nakakarinig daw si customer ng langit-ngit. Paano ba naman kung makikita nyo yung pang ilalim itong sasakyan, maputik siya. Tapos nakalimutan ko pang i-recommend kay customer na ipa-underwash niya naman itong sasakyan. Alam niyo mga boss, minsan yung langit-ngit, masyado lang marumi yung pang ilalim nyo, kaya nangyayari yun. I-check ko na nga itong ginawa ko kung meron pa siyang iingay. Sa nakita ko mga boss, wala na. Kaya ilapit ko itong camera. Uugayin ko itong gulong para kayo na yung humatol. Ay, wala nang ingay. Okay. It's good to be true. Kung napanood nyo yung part 1 mga boss, meron niyang ingay kapag inuuga ko. Pero ngayon, negative na siya. Lipat na ako dito sa kabilang side. At kung makikita nyo, itong steering boot niya, nakakalas. Tapos yung grasa, nagkalat. Actually mga boss, nagawa na ito. Tapos pinalitan pa ito ng dalawang shock dito sa harapan dahil nga sa meron nga siyang kalampag. Kaya lang, ganun pa rin. Nung mapalitan ng dalawang shock absorber dito sa harapan, nandun pa rin yung maraming ingay.
lagutok, vibration, langit-ngit, kalampag. Ayan yung mga ingay na narinig ko nung mag-road test kami. I-check ko muna itong steering bushing niya mga boss kung meron itong kalog dito sa steering rack. Kasi nga, dito yung may malakas na ingay sa passenger side. So far sa pag-check up na ginagawa ko dito sa steering bushing, negative naman siya. At dahil sa nalinisan ko na rin itong steering rack, kung makikita nyo, pinapahiran ko na yan ng bagong grasa. Tapos, pwede ko na ngayon ikabit itong steering boot niya dito sa steering housing. So, parang inilagay ko itong boot dito nga sa housing niya, kumapit pa rin naman itong boot. Kaya okay lang yan na hindi ko na siya pinalitan. Basta ang importante, sa paglagay naman itong cable tie, syempre, sisiguraduhin kong mahigpit yan. Kaya nga kung makikita nyo, di ba? Plier pa yung ginamit kong panghila dito sa cable tie niya para sigurado akong mahigpit yung pagkakalagay ko niyan dito sa steering boot. At dahil nga sa meron itong kalampag, lagutok, vibration, i-manual check-up ko yan. Yung lang, may kalug dun sa swivel bushing. Pero dito sa lower arm niya, wala naman. Pati itong tie rod niya mga boss at rack end, yan kung makikita nyo, inuuga-uga ko yan. Wala namang kalog dito sa tie rod pati sa rack end niya. Kaya mag-spray muna ako ng filtrating oil dito sa mga sulok-sulok ng suspension arm. At bago ko kalasin yung swivel bushing na meron nga siyang kalog, punta muna ako dito sa isa pang problema ni customer sa vibration. Yan yung pinagtalunan namin. Pero nagkaintindihan na kami na vibration nga yung narinig niya at hindi itong belt ang pinanggagalingan ng ingay. At ito nga mga boss, napansin ko itong engine support niya, meron siyang welding. Ayan ni-repair pala itong engine support. Tapos nakadikit yung siya sa support. Ayan boss ayan dikit Kaya dito narinig yung ingay Naakala naman ni customer dito sa pambelt nang gagaling yung ingay or dito sa bearing ng alternator. Yung support ginawa ng remedyo, ayan Sa nakita ko dito, pinalitan ito ng bushing, pero yung gawa sa gulong. Tapos, wineldingan nila ng bakal, parang bracket ba dito sa engine support. Pero mali yan, kasi magbabibrate. Na yun na nga yung sinasabi ni customer na naririnig niyang ingay pag nag-start siya sa umaga. Kita nyo naman itong bolt niya, wala siya sa sentro. Tapos yung nut niyan, maluwag pa. O, di ba? Magkakaroon talaga siya ng vibration or ingay dito sa makina. Kaya wala nang patumpik-tumpik mga boss, nagpa-order na ako kay customer ng engine support. At habang wala pa yung pyesa, palitan ko muna itong belt niya sa alternator. Ito kasi mga boss, pag nag-start si customer, meron siyang sipol. Kaya sabi ko sa kanya, kailangan na itong palitan. Sa pagtanggal naman itong panbelt mga boss, gagamit ka lang dyan ng box wrench na number 12 dito sa ibabaw. At sa ilalim niya, gagamit ka naman dyan ng socket wrench na number 14. Importante kasi mga boss na yung bolt dito sa ilalim, maluwagan mo para itong alternator, may tulak mo yan pag nag-adjust ka dito sa bolt adjuster niya. Grabe naman yung tigas ng bolt dito sa ilalim ng alternator. Kung makikita nyo, pumipwersa talaga ako Yun, naluwagan ko rin. Siya nga pala mga bossing, luluwagan nyo lang yung bolt dito sa ilalim ng alternator. Na pag maluwag na yan, pwede mo na ngayon itulak itong alternator. Kaya lang kulang pa yung pagkaka-adjust ko, kaya luwagan ko pa itong bolt adjuster niya dito sa alternator. Tapos, ilapit ko itong camera para makita nyo yung mga pulley na inikutan nga nitong fan belt. Dahil sa na-adjust ko na itong alternator, maluwag ko na ngayong matatanggal itong alternator belt niya. Ililihis nyo lang naman yan sa mga pulley mga boss. Pag nailihis nyo siya, pwede nyo na ngayong hilahin itong belt para tuluyan nyo na nga yung matanggal at mapalitan. Ito namang alternator belt na mga boss, kaya ako sinabi kay customer na kailangan ng palitan yan dahil nga sa pag nag-start siya, nakakarinig kami ng ingay. Pero yung ingay niya, hindi lagutok, na gaya ng sinasabi ni customer. Ang narinig kong ingay nung pina-start niya itong makina, sipol. Kik, 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 kik. Ganun pag-start niya. At ito naman na yung bagong alternator belt na nabili ni customer. Compare ko yan mga boss na talagang palitin na itong belt dahil nga sa kung makikita nyo, yung bagong alternator belt, tingnan nyo, lapad pa yung ipin niya pero dito medyo tumulis na siya. Tapos yung lumang belt, kung makikita nyo, di ba may mga biyak-biyak na Kaya kailangan talagang palitan yan. Hindi na siya pwedeng i-adjust. At sa paglagay naman ng bagong alternator belt, madali lang.
Siyempre naman bago niyo tinanggal 'yan, dapat tinandaan niyo yung mga pulley na inikutan nga nitong fan belt niyo para hindi kayo mahirapan sa paglagay nitong bagong belt. Pero mas maganda siguro ilagay ko na lang yung picture dito sa ibabaw ng video. Nang sa gano'n makita niyo na agad kung saan yung mga inikutan nitong belt na mga pulley. Ayan mga boss, kung makikita niyo, nailagay ko na itong alternator belt na bago. Kaya check-upin ko pa rin yan siyempre. Dapat sigurado kayong naisampa niyo ng maayos yung alternator belt dito sa ipin ng mga pulley. Tapos dito sa ilalim, sa may crankshaft, i-check niyo rin kung lumapat ng maayos yung belt dito sa pulley niya. Maganda na kasi yung bago niyo higpitan yung paggawa niyo ng pagpalit nga ng alternator belt, sigurado kayo na maayos yung pagkakalapat nitong alternator belt sa mga pulley niya. At kung sa palagay nyo maayos naman yung pagkakalapat nitong alternator belt sa mga pulley niya, o pwede na kayo ngayon mag-adjust dito sa alternator belt. Nakita nyo yung bolt adjuster, ayan o, yung pinipihit ko. Siyempre naman sa pag-adjust na gagawin nyo dito sa belt, dapat meron pa rin siyang play, hindi yung banat na banat. Na pag okay na, higpitan mo na itong bolt dito sa gilid ng alternator para hindi na magalaw itong adjuster niya. Tapos i-check mo ulit itong belt, dapat hindi nagbago yung clearance niyan. At kung sa palagay mo, okay naman na yung pagkaka-adjust mo ng belt dito sa alternator, gamit ka na ngayon ng socket length mo na number 14 para ma-final mo na yung higpit ng bolt dito sa ilalim ng alternator. Nang sa ganun, hindi nagagalaw itong alternator mo. At dahil sa okay na ako diyan, lipat naman ako dito sa isa pang problema ni customer na ang akala niya nga sa pambit nanggagaling yung ingay. Pero nung makita ko, dito pala sa engine support, nanggagaling yung malakas na ingay. Nagkakaroon kasi ito ng malakas na vibration. At sa pagtanggal naman itong engine support mga boss, meron ka lang naman dyan tatanggalin na 3 bolt na number 14. Tapos, isang nut na number 14 at 2 nut na number 17. O di ba? Napaka-basic lang. Ang 6 na tornilyo lang yung tatanggalin nyo. Kaya nga, hindi nyo na kailangan tanggalin sa mekaniko. Kayo lang mismo kayang-kaya nyo na kung mahilig kayo sa mga DIY. Siyempre naman, napaka-importante na bago ka magtanggal ng tornilyo dito sa engine support mo, naka-jack na yan dito sa ilalim. Tignan nyo, kinukuran ko na yung makina niyan para hindi siya bumagsak pag tinanggal ko yung mga tornilyo dito sa engine support. O di ba? Basic. Kaya lang may napansin ako na ground wire. Ayan mga boss, oh. Akala ko nung una, nakakonect itong ground wire dito sa makina. Kaya ang ginawa ko, dito sa kabilang dulo ng ground wire na nakakonect nga dito yan sa chassis, tinanggal ko yung bolt na number 10 para mailis ko nga itong ground wire niya. Ayan mga boss, inilis ko siya. Tapos nung mapansin ko, parang nakaipit lang itong ground wire, kaya hinila ko yan. Pag hila ko, isiniksik na lang itong kabilang dulo ng ground wire dito sa gilid ng support. Magaling yung gumawa. Napaka-importante ng ground wire mga bossing, kaya dapat nakakonek yan. Ito na nga pala yung engine support. Kung makikita nyo, magaling yung gumawa nito, mas magaling. Tignan nyo, pinalitan niya pala ng bushing ng gawa sa gulong. Ayan o, yung rubber bushing, yung mga boss sa gitna, ayan. Pero hindi advisable yan mga bossing kasi ang support ng ganitong sasakyan, meron siyang langis na nakakatulong yun para mawala yung vibration ng makina. Ayan o, dapat o, ganyan dapat. Tignan niyo yung ilalim nitong bagong engine support. O, ayan o, may langis yan o. Para hindi siya magkaroon ng malakas na vibration. Pinalitan mo ng solid na rubber. Di, ang tigas nun. Kaya pag nag-start ka sa umaga, prrrr, diba? Ganun ang marinig mo. Nakakala nga ni customer sa pambet nang gagaling yung ingay dahil nga sa pag nag-start siya, doon niya daw naririnig. Ilagay ko na nga itong bagong engine support. Sa paglagay niya, napakadali lang mga bossing. Nakita nyo naman, di ba may guide? Kumbaga, ipinatong ko na lang itong engine support. Tapos, pag hindi pa sentro yung pagkakabitan ko ng 3 bolt, ugain nyo lang itong makina. Pag naisentro nyo na siya, o tsaka nyo ngayon ilagay na itong bolt na number 14. Ayan, mga boss ko sa gilid. Siyempre, pinahirang ko na ng grasa yan para mas madali kong mailagay itong 3 bolt, di ba? O magkabilang gilid na ilagay ko na yung 2 bolt na number 14. Pag naipakapit nyo na yan sa thread niya, dito ka naman ngayon sa pangatlong bolt. Ayan, ilalagay ko na rin yan. Kapag medyo nahihirapan kayo mga boss sa paglagay ng bolt, dumiskarte kayo. Patulad ng ginawa ko, di ba? Yung bang mahirap magsentro ng bolt, ayan o, gawan nyo ng paraan. Hindi yung ipipilit nyo yung ayaw. Huwag ganun, makakalustred kayo pag ganun ang ginawa nyo.
At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakalagay mo ng 3 volt dito sa AG support, gamit ka na ngayon ng socket test mo na number 14 para ma-final mo na nga yung higpit ng mga bolt. After mo mahigpitan yan, dahil nga sa medyo nakababa yung makina, bombahin mo ngayon itong jack mo para umangat itong makina nang sa ganon malagyan mo ng mga nut itong 3 volt dito sa ibabaw ng AG support. Sana lang mga boss naiintindihan nyo itong ginagawa kong video para kahit papaano makatulong sa inyo nang sa ganon hindi kayo napapagastos ng malaki gaya ng nangyari dito kay customer na after niya nga mapalitan ito ng 2 shock absorber dito sa harapan, ganun pa rin nang mag-road test kami, grabe lakas ng ingay dito sa pangilalim niya. Ito na nga yung sasakyan na nang marinig ko yung ingay niya dito sa pangilalim, kumpleto eh. Meron siyang kalampag, lagutok, langit-ngit, vibration, ba? Grabe. Pinihit mo pa yung manibela, meron pa siyang ugong. Eh di wow, pinakyaw lahat ng ingay. Ito nga pala mga boss yung ground wire niya na hindi na ikabit yung kabilang dulo. Binabalik ko na yan sa dati niyang position. Siyempre, nag-produce ako ng 1 volt na number 10. Tapos, pinakapit ko na yan dito sa AG support. Kabilaan yan mga boss, meron 1 volt na number 10. Huwag niyong kalilimutang ilagay yan mga boss, yung ground wire. Napaka-importante niyan. Kaya lang mga boss, mahaba pa itong video. Pakiabangan sa last part para malaman nyo kung nawala nga yung ingay dito sa pangilalim. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari at okay lang sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Salamat ulit.